Mga katambay, kamusta po muli? Nagbabalik po muli ay inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito po nakarang araw po. Di po ba nasa Netherlands sa The Hague sa ICC dahil po sa kanyang ama, ang ating Vice President. Siyempre po ang dating Pangulong Duterte ay ipinakulong po nila doon. Nagpahayag po doon ang ating Vice President. May komento po siya about po sa napakagandang idea o solusyon lalong-lalo po sa pagbaha sa ating bansa, mga kababayan. Maganda po sana yun eh. Mangyayari po kung lalong-lalo po kung wala po tayong mga demonyo na mga magnanakaw na politiko sa ating bansa na maganid at swapang sa pera. Madali pong solusyonan ang problema. Hindi po ba? Pero ito po, pakinggan po natin yung binatikos po ng Malacanang na komento ng ating Vice President. Pakinggan po natin ang ating Vice President. At isunod po natin ang pagbatikos naman po nila rito. Ito po ang ating Vice President, Sara Duterte. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa The Hague, Netherlands, kung paano masisiguro na ang budget ng bansa ay magagamit ng tama at para sa kapakinabangan ng mga Pilipino base sa kanyang pananaw. Ayon kay VP Duterte, mahalagang kontrolado at dapat may buong kaalaman ng Pangulo sa budget, kung saan kailangang masunod ang development plan ng bansa na pinag-usapan sa iba't ibang antas ng gobyerno o mula sa mga lokal na sangay hanggang sa cabinet level. Unang-una dyan, dapat kontrolado ng President yung budget. Dapat kung ano yung lumalabas sa budgeting system from the Regional Development Councils, paakyat sa National Development Council, paakyat sa cabinet level, at kung ano yung napag-usapan based on development plans, yun ang nasusunod. Dapat alam talaga ng Pangulo kung ano yung laman ng budget. Bukod dito, binigyang diin din ni Vice President Duterte na hindi dapat pumayag ang Pangulo na pakialaman ng mga mambabatas o legislators ang national budget. Kaugnay naman ang pagtugon sa problema ng bansa sa baha, iminungkahi ng pangalawang Pangulo na dapat tanungin ang mga Pilipinong nasa ibang bansa, maging ang overseas Filipino workers o OFWs. Paliwanag ng Vice Presidente, ang mga ito ang best consultant dahil sila ang nakakakita ng mga pinakamahuhusay na practice sa iba't ibang bansa. Alam nila ang best practices. So anong dapat ginagawa natin? Tinatanong natin sila. Ano ba yung nakita ninyo? Ano ba yung pangarap natin para sa ating bayan? Ano ba yung doable doon sa ating bayan na best practices galing sa, sabihin na natin sa Kuwait, sabihin na natin sa Australia, sabihin na natin sa Netherlands. Samantala, nagbigay rin ng komento ang pangalawang Pangulo. Huwag na natin pakinggan yung komento niya sa walang kakwenta-kwenta, mga tambay, na general. Ito pa po, ito naman po yung sagot at batikos naman po ng Malacanang na binabudgetan po ng taong bayan para lang po magbatikos at hindi po bababa sa 950 million ang binabudget po rito sa PCO. Ganyan po sila humingi ng budget. Mas malaki pa po ang budget sa Office of the Vice President, ang PCO. Ito po yung nagsasalita. Kaya po grabe po. Napakarami pong pondo nito, mga bayan. Ito pong tagapagsalita ng PCO. Mas marami pang pondo sa Office of the Vice President. Unbelievable. Hindi po halal ng bayan ito. Hindi po halal ng bayan, pero mas malaki pa ang pinopondo ng taong bayan. Ito po. Pakinggan po natin yung buwelta. Maganda po yung mga buwelte, mga bayan, at komentohan natin. Malacanang sa unsolicited advice ni Vice President Sara Duterte. Ulitin po natin. Maganda yung nauulit eh. Ito po. Buwelta ang Malacanang sa unsolicited advice ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagresolba sa baha at pag-ikot sa Filipino community sa buong mundo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Sa dahil ni Vice President Sara Duterte, bakit daw hindi simulan sa Davao City ang advice nito sa administrasyon tungkol sa pagresolba sa baha?
Ito ang pahayag ng palasyo matapos sabihin ni VP Duterte na dapat gayahin siya ng gobyerno na umiikot sa iba't ibang Filipino communities worldwide. Naku, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Luma na ang drainage system ng Davao kaya kailangan ng modernong plano. Ayon sa bise, ang problema ng Davao, hindi interesado ang gobyerno sa kanilang plano. At hindi rin naman biased ang kanilang master plan dahil international experts ang kanilang kinonsulta para dito. Ang buwelta ng palasyo, tingnan muna kung talagang may natutunan ng bise sa kanyang paglilibot abroad. Para sa Agenda Weekend. Yan po, nakita nyo po ang banat po ng napakarami pong pondo na binibigay ang taong bayan. Sila yung galing po sa taong bayan na buwis. 900 plus million pong ang pinopondo po dyan sa PCO. Nakita nyo po ang trabaho sa Pilipino. Nakakatulong po ba yan sa Pilipinas? Ang 900 plus million taon-taon, mga bayan. Humihingi po na mataas na budget po yan eh. Yan po ang hinihingi nila. At gaano naman po kalaki, mga tambay, ang sinasabi po ng USEC na sinasabing garbage in, garbage out ng Vice President. Gaano po kalaki yung achievement? At paano po nila naibsan yung sinasabi po ng Vice President na napakagandang plano at sana po humingi tayo ng konsultasyon sa ating mga kababayang OFW. At yung hinawakan naman po nilang pondo mula nung sila po'y umupo, ano po ang napakinabangan po ng Pilipino ron? Maganda po ba ang naging plano nun? Ito po mga tambay, kung gaano po kalaki ang nahawakan pong pondo at ginastos po at karamihan po ay napunta lang po yata sa mga demonyong mga politiko at mga demonyong nasa DPWH at mga demonyo rin po umano na mga kontraktor sa ating bansa. Ito po, kung gaano kalaki po, pag sinuma mo ang total na nahawakan po at ginastos at pinondohan ng taong bayan sa proyekto pa lang po ng flood control ng binagoong Pilipinas na pinagmamalaki po ng mayroon pong pondo na ubod ng laki na PCO na tagapagsalita po na si garbage in, garbage out ayon sa Vice President. Ito po, pakinggan po natin. Let me make another clarification. Kanina po sinabi namin yung total flood control budget ay 849. Yun pong 849 billion was only for 2022 to 2024. Ang total po from 2022 to 2025 is actually 1,200,000,000,308 300,000 or 1.2 trillion pesos. For the record po. Let me make another clarification. Yan po. Paano kaya ipapaliwanag ni Yusek yan, mga tambay? Saan po napunta ang solusyon po sa baha sa buong Pilipinas? Ang 1.2 mahigit trillion. Saan po napunta ang mahigit 1.2 mahigit trillion? 1.2 trillion na hinawakan po at pinagplanuhan po at master plan ng administrasyon po na tinatawag po ng dating Pangulong Duterte na weak leader. Nasaan po? Yan po ang issue ngayon. Laganap na korupsyon sa buong Pilipinas, flood control pa lang. Ngayon po, mga kababayan, binabatikos po nila ang flood control project at siyempre po ang pagbaha sa Davao City. Ayusin muna raw po ang pagbaha sa Davao City. Ang Pilipinas po ay immune sa baha. Immune po tayo. Karamihan po ng ating bansa ay below sea level. Mababa. Kaya nga po may high tide nga lang, binabaha na nga tayo, di ba? High tide pa lang. Ang sinasabi pong solusyon, pag binabaha po tayo, lalong-lalo po pag umuulan at bumabagyo, ang solusyon po ng flood control, pag wala na po ang ulan at bagyo, ay nawawala na rin po ang tubig dahil nga may flood control. Hindi po katulad ng ginawang proyekto
ng 1.2 billion na pinagmamalaki po ng isang garbage in, garbage out na napakalaki po ng budget ng PCO. Mga kabayan, hindi bababa sa 900 million. Dinaig pa ang Office of the Vice President na napakaraming programang itinutulong sa mga Pilipino, lalong-lalo po pag nilulubog sa baha ang ating bansa. Ang PCO ba ay kamukha po ba ng ginagawa ng Vice President na tumutulong, lalo-lalo na sa sakuna? Mga kabayan, ang opisina po ba ng PCO? Hindi po. Puro lang po yaw-yaw at batikos sa mga Duterte. Pero ang budget po'y ubod ng laki. Pero araw-araw po sinisiraan at binabatikos ang mga Duterte. Ganyan po ang budget po niyan, ubod na laki. Pero ibalik po natin dito sa programa na sinasabi ng Vice President, mga kababayan. Ang Davao City, meron po bang reklamo ang mga taga Davao City para po batikusin ang flood control at ang pagbaha sa Davao City? Sige nga, nagpuprotesta po ba ang mga taga Davao City? At talagang nirereklamo nila ang LGUs doon? Ang local government? Nirereklamo po ba nila? Di po ba hindi? At proud na proud po sila na ang mga flood control doon sa Davao City ay nakakatulong. Malaking tulong sa Davao City ang mga ginawang flood control doon. Sulit! Sulit ang pera ng Pilipino, sulit ang pera ng taxpayer doon sa ginastos na flood control sa Davao City. Una-una, matibay na. Nakakatulong pa, maayos pa ang paggawa. Pagtigil ng ulan, nawawala na paunti-unti ang pagbaha. Hindi po katulad sa National Capital Region at sa mga probinsya na binabaha katulad ng Bulacan. Hindi po ba? Metro Manila at sa mga parteng Bicol. Hindi po ba? Sa Luzon. Mga kababayan, para pong dagat, para po mga swimming pool. Matagal na po ang walang bagyo. Pero hindi pa po humuhupa ang baha nila. Dahil po sa proyekto ng pamahalaan na pinagmamalaki ng tagapagsalita na garbage in, garbage out. Mga kababayan, napakahusay po nila sa mga sinasabing master plan. Idea! Yung idea po nila, pag-upo, 2022 hanggang 2025, ayon po kay Senator Marcoleta, ay hindi na po bababa ang pinondo po ng pamahalaan ng binagoong ang Pilipinas na 1.2 trillion pesos na binulsa lang po halos ng mga magnanakaw, mga demonyong politiko, mga demonyong mga nasa DPWH umano at mga contractors na pinagpapasapasaan ang pera ng mga Pilipino. Ano po masasabi po nyo dyan? Yusek Claire Castro, binabatikos mo ang Vice President. Bakit hindi mo ungkatin ang budget ng PCO na ubod ng laki? Saan napupunta yan? Sige nga. At yung sinasabing idea ng Vice President, napakaganda po nun. Dahil yung ibang bansa po, katulad po ng sinasabi ng Vice President, katulad po ng Netherlands, mababa rin po ang Netherlands. I think below sea level din po yan, katulad ng Japan. Hindi po ba? Pero naiibsan din po ang baha sa kanila. Pagkatapos po ng malaking buhos ng ulan o bagyo, pag alis po ng bagyo ay nawawala na rin po paunti-unti ang tubig po iniwan po sa kanila ng bagyo. O sinasabing tubig habagat. Hindi po ba? Pero sa Pilipinas, taon-taon tayong gumagastos ng bilyon-bilyon na ganito po ang klaseng leader. Mga bayan, nalaganap ang korupsyon. Grabe po ang korupsyon dito. Laganap po sa buong Pilipinas. Ang ginawa nilang korupsyon, mga kababayan. Pero dinadala rin po nila ang issue sa mga Duterte. Yung 1.2 billion na hinawakan po nila para po sa sinasabing solusyonan ng pagbaha. Nawala po yun na parang bula. Ang naipalit po ay puro po, ano sabi, wala kaming alam dyan sa proyekto na yan. Panay na po ang tanggi ng mga politiko ngayon. Wala kinalaman lahat ang mga politiko. Pati mga gobernador, mayor. Ang may kasalanan lang po ang DPWH at ang mga contractors.
Ganyan po katindi. At mga district engineer ng DPWH. Sila lang po. Sila lang po ang mga nagnakaw umano ng 1.2 trillion pesos na hinawakan po ng national government sa pangunguna po ng Kongreso. Ganyan po katalamak ang korupsyon. Kaya nga sinasabi ng Vice President, napakaganda po noon. Napakaganda. Pagka susunod tayo na walang korupsyon, ng bansa, na hindi hahawakan ng Kongreso ang pera, number 1 po yun matutupad po lahat ng sinasabi ng Vice President. Lalong-lalo na po, number 1, katulad nung ginawa ni dating Pangulong Duterte, hindi niya pinagkatiwala sa Kongreso ang pera, lalong-lalo sa mga proyekto ng gobyerno. Nakadirekta, DPWH. Di po ba? Kaya nga napakaraming programa na gawang build. Meron pa tayong pandemya ng 3 taon. Di po ba? Kulang 3 taon, 2 taon mahigit, meron tayong COVID-19. Pero dire-diretsong natatapos ang mga programa kasi hindi po hinawakan ng Kongreso dahil napakarami po diyang mga demonyo't magnanakaw. Umano, dyan sa konstitusyon na yan. Di po ba? Grabe po. Grabe po. Diyan sa institusyon na yan, grabe po. Grabe po yung institusyon na yan, yung Kongreso, yung Senado at mga House of Representatives. Napakarami po dyan, demonyong magnanakaw. Umano. Kung sila po humawak ngayon halos, kinontrol po nila yan. Dahil po pinag-ubra ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ng Vice President, hinayaan kasing makontrol ang pera. Bakit? Nagkaroon ba ng sabwatan, Mr. President? Dahil pinaboran nyo na kontrolin ang pera ng bayan kasama at mismo ang speaker na inyong pinsan? Sige nga. Nagtatanong lang po si Kamanong at tinanggal nyo pa yung PACC. Yung PACC na sana'y mag-iimbestiga sa mga korupsyon ng mga politiko. Tinanggal pa ninyo, Mr. President. Di po ba? Kaya ano po nangyari sa ating bansa? 1.2 trillion mahigit. Nalusaw lang po. Tinangay lang ng baha. At yung pera, napunta pa karamihan sa mga bulsa na mga hayop magnanakaw, mga hindot, mga nagpakademonyo sa pera, umano. Nagsabwatan dahil sa pera na 1.2 trillion. Mga kababayan, mula nung maupo yata sila. Hindi po ba? Napakaganda. Kaya kung magiging Pangulo ang Vice President, ano po, naririnig na po natin ang plano ng Vice President. Hindi niya pahawakan ng pera, proyekto, ang mga congressman, senador. Para po, ang proyekto po ay merong kalidad. May standard na susundin at hindi po nagiging 70-30. 70% ang ninanakaw at 30% na lang po napupunta sa proyekto. Nagiging ghost project pa yung 30%. Umano. Ayon po yan kay Mayor Magalong. Di po ba napakaganda? Sino po ngayon na ipagmamalaki? May pagmamalaki po ba na isang garbage in, garbage out ang 1.2 trillion mahigit? Na nasayang lang at ngayon ibubuhos mo ang bintang at sisi dito sa mga Duterte at sa Davao na masayang-masayat payapa ang mga tao ron, samantalang yung mga proyekto sa Luzon, sa National Capital Region, sa Bisaya at karamihan sa Mindanao din, hindi po ba na hinawakan ng mga congressman ang proyekto? Sa Davao City, matitino ang mga congressman. Matitino! Dahil yung mga proyekto po nila ng flood control doon ay maayos. Hindi po nagiba. Di po ba? Gas, kasi nga po maayos ang pag-shoulder. Talagang nilagyan nila ng quality. Lalong-lalo sa Davao City. Kaya nga hindi matalo-talo ang mga Duterte dun eh. Kaya nga tinatawag na Duterte Nation yun eh. Di ba? Duterte City. Di po ba?
Natalo po ba ron ang mga Duterte sa halalan kahit nitong 2025? Kahit binuhusan po ng pondo na manalo ang mga Nograles umano? Di po ba nanalo ba? Pinakulong na nga nila ang dating Pangulong Duterte. Kidnapping ang lumalabas na findings. Pinatapon, walang due process sa dahig. Landslide ang panalo. Landslide. Nakakulong pa. Magmula sa mayor, vice mayor, congressman, konsyal ng bayan. Napakarami po. Magmula sa lolo hanggang sa apo na Duterte. Panalo lahat. Walang natalo. Tapos sasabihin nyo, ang Mindanao ay bulok at napakaraming problema, lalong-lalo sa pagbaha. Ang buong Pilipinas ay immune sa baha. Hindi lang po ang Mindanao. Pero yung nasusolusyonan po ng Mindanao. Dahil magagaling po ang nanunungkulan doon, hindi mga magnanakaw. Kumikita man sila, pero natural lang po yun Dahil ang mga politiko, meron din po pinagkakakitaan yan. Pero ang sinasabi po natin, mga kabayan, hindi naman po 100% malinis ang mga politiko. Kahit po sabihin natin yan ay mga Duterte. Meron din po yan. Kahit papaano, meron din po mga kinikita yan. Pero ang sinasabi po natin, komento ko po, kumikita man sila sa gobyerno, pero yung proyekto po, inaayos nila. Nilalagyan nila ng standard. Matibay. Hindi po katulad ng mga demonyo at mga walangyang mga hindot na mga politiko umano. Kay laki-laki na po na kinikita nila, ang laki-laki na po na kinukomisyon nila, ginagawa pang ghost project. Ibang klase. At napakadapok, napakarupok ng kanilang mga proyekto. Di po ba? Sa buong Pilipinas, yung Davao City lang po ang hindi po binabatikos ng media. Nakita niyo po ba kinover ng mainstream media na ang Davao City mismo, yung Davao City mismo, ngayon po ba, lumilipas na po ang buwan, linggo. Nakita niyo po bang binabatikos ng mainstream media ang flood control ng Davao City? Lagi po ba yan naka-highlights? Lagi po ba yan sinasabing bulok, sira, giba-giba, nasayang ang pera ng Pilipino, nasayang ang taxpayer ng mga flood control ng Davao City? Sige nga, mainstream media pa ngayon na nakikinabang yata sa pondo ng Pilipino. At isa pa, mga tambay, matindi rin po ang naging investigasyon po dyan ni Congressman Marcoleta dyan po sa PCO. Di po ba, nung hinihiring po kasi ang budget nila ngayon, ang lahat po ng ahensya ng gobyerno, kasama po ang PCO, ay hinihiring po, iniimbestigahan po ang kanilang budget dahil po humihingi po sila ng malaking budget ng 2026. Hindi po bababa sa 95 million ang hinihingi po nilang budget. Ang Vice President po, ang Office of the Vice President, ang budget lang po ay nasa 700 plus million. Tinalo pa nila. Ano po ang natuklasan dito ni Congressman Marcoleta? Noong mga nakarang araw, marami pong bayaran daw. Binabayaran daw po, lalong-lalo po yun nasa social media nila. Yung mga nagko-comment, bayad daw po yun. At yung napakarami daw pong vloggers na binabayaran buwan-buwan, ayon po kay Congressman Marcoleta. Ibang klase po. Bayad po. May allowances na. May libre pang load. Ganun po katindi. Kaya po pala ang pera ng PCO napupunta lang po pala sa sinasabing attack dog at pinababango lang sa social media ang ginagawa ng gobyerno dahil pinagaganda nila ang mga comment. Dahil binabayaran nila ito. Napakarami raw binabayaran. Kaya pala, napakarami pong comment na puro positive sa kanila. Pero pagdating sa negative, pagdating sa mga Duterte, puro negative naman po ang comment at binabatikos. Ganun po ang trabaho ng binabayaran daw ng PCO. Kaya pala napakalaki na hinihingi ng budget. Napakarami pala nilalagyan. Baka pati ang media umano
Ganun din. Dahil ang media ngayon, umano, ay napakarami pong pabor yata sa kanila. At wala pong nakikitang malaking anomalya ang media ngayon sa panahon nila. At hindi po ba kayo nagtataka, mga kabayan, sa dami po ng napakagandang ginawa ng mga Duterte, nakita nyo po ba highlights at ipinagmalaki man lang ng mga media ngayon? Di po ba hindi? Hindi nyo ba napansin? Ganyan din po sa social media. Puro po paninira at hinahanapan po ng kasiraan. Yan po ang trabaho nila. Pero yung magagandang ginawa ng napakaraming build, pati paglinis ng mga dagat na mababaho kasama ang Maynila, pati ang paglilinis ng ilog, katulad ng Ilog Pasig, na ipagmalaki po ba yan ng mga media yan? Pati ang Boracay na nilinis. Sige nga. At napakarami nagawang airport, pantalan, mga bypass, mga tulay. Di ba? At napakarami po. At napakarami rin pong matitibay na flood control project. Matitibay. Napansin nyo po ba? Wala, di po ba? At hindi nyo po ba napapansin? Ako napapansin ko eh. Kahit po ibalik tanaw natin, mga tambay. Ibalik tanaw lang po natin. Hindi nyo ba napapansin? Tahimik po ngayon ng mga makakaliwa. Tahimik po ang simbahan. Hindi ba napansin? Tahimik po ang media. Tahimik po lahat. Tahimik po ang liberal. Tahimik po ang pink. Hindi ba napansin? Ako napansin ko, matagal na eh. Bakit tahimik po sila ngayon? Lalong-lalo po dito sa korupsyon na mahigit 1.2 trillion ng flood control. Flood control pa lang po yan. Wala pa po yung ibang proyekto nila dyan na dapat silipin. Yung mga pinagawa nila daw umano. Dapat din po silipin. Baka napakaraming overpriced doon at ghost project din. Nakita nyo po ba nagyayaw-yaw? Nakakakita po ba tayo ng malawakang mga welga ngayon? Dahil sa korupsyon ng gobyerno? Meron po ba? Pati po ba simbahan ngayon? Yung mga pare at madre na mga nagwewelga ngayon na ibagsak ang korap na gobyerno? Ibagsak ang magnanakaw na gobyerno? Pabagsakin yan? Meron po ba? Pati ang makakaliwa na sinasabing sila'y makabayan? Nasaan na rin ang Makabayan Black? Nasaan na rin sila Trillanes? Nasaan na rin yung sinasabi na nag-iimbestiga ng mga korupsyon sa Senado? Si Risa Hontiveros, nasaan na po? Ano po ginagawa ni Risa Hontiveros? Magbayad po ng mga witness. Kaya nga po meron din siyang ethics complaint dyan eh. Di ba? Nasaan na po yan? Sila De Lima. Nasaan na po yan? Ay, alam na naman po natin yan. Yung Makabayan Black. Alam na natin yan. Pero nasaan po ang ingay nila? Bakit po sila hindi nag-iingay? Kasi hindi nila pwede pabagsakin si Marcos. Dahil sino pa magiging presidente? Di po ba si Sara? Hindi nyo napansin? Grabe po silang mamulitika. Yung napakaraming korupsyon na presidente, ayaw nilang palitan. At nasaan din po ang militar? Hindi po ba kayo nagtataka? Grabe po ang korupsyon. Mismo ang Senado, sinabi po, flood control pa lang, grabe po ang korupsyon. 1.2 trillion mahigit. Puro po palpak, ghost project, mahinang klase, naibulsa. Nasaan din po ang ating mga militar? Ang ating men in uniform. Nasaan po? Wala rin. Hindi nyo ba napansin? Tahimik. Kung ibabalik tanaw din po natin, idugtong lang po natin, nung panahon po ni ERAP, napakaingay po nila lahat. Ang makakaliwa, simbahan, ang mga oligarko, kasama po rin yata. Ano po issue ni ERAP? Kaya po siya na-impeach. Saan po idiniin si ERAP? Yung pinaka, kung saan nagsimula. Di po ba? Pera lang ng weteng? Anak ng weteng? Di po ba? Nagkakapera daw po't nagkakamal sa pera galing sa weteng at yung mga ibang proyekto. Hindi po ang issue ni ERAP ay trilyon. Hindi po.
Hindi po ang issue ng korupsyon kay ERAP ay trilyon na katulad ngayon. Flood control pa lang. Pero, nakita nyo po yung pagkakaiba. Si ERAP po ay napakabilis po nakuha nila. Wala pa po, 2 taon pa lang mahigit. Tinanggal na nila. Weteng ang issue. Pero ngayon, grabe. Tahimik po sila lahat. Tahimik. Walang issue. Walang welga. Walang ingay sa social media. Walang ingay sa mainstream media. Samantalang nung panahon ni ERAP, napaka-iingay nilang lahat kasama ang mainstream media. Pabagsakin yan. Palitan yan. Magnanakaw yan. Walang bilyon-bilyon yun. Pero ngayon, trilyon ang pinag-uusapan. Ang mainstream media, simbahan, makakaliwa, oligarkiya, tahimik lahat. Tahimik. Unbelievable. Kasi nga, pag pinabagsak nila at pinalitan nila ang magnanakaw na gobyerno ngayon na napakaraming natutuklasan, sino po ang ipapalit na magiging Pangulo? Ang Vice President Sara Duterte. Pag naging Pangulo ang Vice President, wala na pong makapagnanakaw ng mga demonyong mga congressman at senador. Mababawasan na po ang korupsyon nila. Kasi kay dating Pangulong Duterte, hindi po sila nagkamal ng malalaking proyekto. Hindi nila nahawakan ang budget ng proyekto ng bansa. Kaya nga po na-jeta sila. Jetang-jeta sila. Pero ngayon, buffet na buffet po sila. Pag nanalo naman ang Vice President, jeta na naman sila. Jeta ng 6 na taon. Dahil mismo ang Vice President, sinasabi niya na, bakit kasi hinayaan ng Pangulo na ang mag-manage, humawak ng mga proyekto ng bansa ay mga politiko sa Kongreso? Bakit? Yan ang tanong ng Vice President. Bakit? Ang pondo ng Pilipinas dapat ang nag-i-implement, nangunguna ay ang Pangulo. Gamit niya mismo ang DPWH. Ang kumukontrol ng proyekto ay ang Pangulo dapat at ang kanyang departamentong DPWH. Hindi ang mga congressman at mga senador. Hindi po ba? Kaya po laganap ang korupsyon ngayon sa ating bansa. Kaya nga po, yung sinasabi ng Vice President na napakagandang programa, solusyon sa pagbaha, never nating makita sa binagoong Pilipinas. Never magawa. Kasi wala na silang panahon at wala na rin pong pera. Paano po magagawa? Wala ng panahon dahil naaksaya na yung mag-4 na taon, aksayado na, ubos na ang pondo. At paano pa masusolusyonan? Di po ba? Ano pa magagawa mo na 2 taon na lang mahigit ang natitira sa'yo? Sige nga. Ang magagawa na lang po nila ay ipagpatuloy umano ang ginawa nilang systematic corruption umano sa ating bansa. Yun na lang po ipagpapatuloy nila kasi wala na pong panahon. Inubos na po nilang panahon na dapat ay nasolusyonan nila ang flood control problem. Kasi napakaraming pera na po ang inubos. Ang inuutang po natin ay trilyon. Dito po, flood control pa lang ay 1.2 trilyon na po ang nasayang. Ang inutang na po ng Pilipinas, napakalaki na po ng utang natin. Kay dating Pangulong Duterte, nung siya po'y bumaba sa pwesto, ay nasa 12 trilyon na po ang utang natin. Nung umupo po ang Pangulo ngayon, ay papalo na po sa 19 trilyon ang utang natin. Papalo na po, mahigit kumulang 19 trilyon. Saan po napunta ang mahigit 7 trilyon na inutang nila? Saan po? Nang mahigit 3 taon. May nakita po ba tayo? Meron. Laganap na pagbaha ang nakita natin sa inutang nila. At syempre, meron din po tayo nakita. Di po ba? Dahil yumaman sila ng yumaman. Dumami po ang bilyonaryo na mga politiko.
Dati po, karamihan milyonaryo lang. Baka ngayon, lalong-lalo yung pumirma sa impeachment ng Vice President. Baka ngayon, mga bilyonaryo na po yan, mga kabayan, dahil sa flood control pa lang. Paano pa yung ibang proyekto nila hinawakan ng 3 taon? Dahil pinabayaan ng presidente ng Pilipinas na silang kumontrol ng mga proyekto ng bansa ayon mismo sa Vice President. Ang tanong, karsada, kinontrol nila. Sila may hawak niyan, proyekto. Karsada, pagawain ng mga airport, kontrolado na siguro nila. Mga ospital, di ba? At kung ano-ano pang mga barangay hall. Di ba? Mga pantalan. At marami pang iba. Kasama ang flood control. Kontrolado po nila lahat. Pati nga yung mga nilalagay po sa karsada, yung mga ilaw-ilaw doon, yung mga reflector, pinagkakitaan din po nila yon. Yung mga barrier, yung mga harang, pinagkakitaan din po ng mga politiko yon. May mga pasobra po sila doon. Mga sinasabing dinadagdagan nila. Mga pasobra, mga kababayan. Ganyan po kawalang hiya. Nung pumasok po sila umano, ay naging walang hiya na po at naging nagpakademonyo na po ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa dahil po sa pera. Sino po ang may kasalanan? Yung may issue po ng pulburon, may issue ng coke, at may issue na pagiging weak leader. Siya po ang ulo at ugat, kaya po nagkaganito ang ating bansa. At isasama pa rin natin ang kanyang pinsan na tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Kaya 100% po, tama po ang lahat ng sinabi ng Vice President at tama rin po 100% ang kanyang idea, lalong-lalo po kung hindi po hahawakan ng mga demonyong politiko ang pondo ng bayan. Kaya delikado po yan. Hindi po nila magugustuhan maging Pangulo ang Vice President kasi babalik na naman po sa umpisa na wala po silang hahawakang proyekto. Nada. Pagka ang Vice President po ang nanalo. Dahil yan na po mismo ang sinasabi niya. Hindi dapat hawakan ang pera ng taong bayan ng Kongreso. Hindi po ba? Kaya hindi po nila magugustuhan maging presidente yan, ang Vice President. At hindi rin po magugustuhan maging presidente yan ng mga makakaliwang grupo dahil delikado po sila. Baka po mawala na po sila pag naging presidente po ang Vice President. At siyempre, hindi rin po magugustuhan ng mga mainstream media. Baka hindi na po sila magkapera, umano. Hindi po ba? At lalong-lalo po ng mga oligarko. Hindi rin po magugustuhan ng mga oligarko yan dahil masisingil na po sila at magbabayad na po sila umano ng tamang buwis. Hindi po ba? Hindi magugustuhan lalo yan ng simbahan umano, na mga nagrarally. Hindi po ba? Dahil baka hindi na po sila magkapera din ng malalaking donasyon. Hindi kaya? Kaya nga po, tahimik sila lahat ngayon eh. Kahit po grabe ang korupsyon sa ating bansa, systematic, flood control pa lang, lahat sila'y tahimik dahil hindi nila magugustuhan na maging presidente ang Duterte. Kasi dahil po sa pera. Pati nga ang ating men in uniform, nagtataka rin si Kamanong. Dahil din kaya sa pera, kaya po tahimik sila? Nagtatanong lang si Kamanong. Kay Erap, waiting lang, tinanggal nila sa pwesto. Kay Marcos, trilyon-trilyon, flood control pa lang, wala pa ang ginto, wala pa ang PhilHealth, wala pa ang 2025 national budget, wala pa ang PDIC, ang GSIS, SSS, at marami pang iba, pati pa ang issue sa loto, wala pa. Pero hindi po natatanggal at hindi nila hinuhugot sa Malacanang. Bakit kaya? Yan ang malaking tanong natin eh, bakit kaya? Muli po mga tambay, yan po ang ating komento sa batikos ng Malacanang, lalong-lalo po ng garbage in, garbage out, sa Vice President, sa kanya pong mga komento. Siyempre po, bakit hindi ba batikusin? Kung ikaw ba naman ay napalaki ng budget mo, kumukuha ka at humihingi ka ng 900 plus million, magsasalita ka lang at babatikos at ubod pa ng ganda ng mga sinusuot mo habang ikaw ay bumabatikos sa mga Duterte.
saan mo dadalhin yung pondo kung hindi mo ito gagastusin at hindi ka magbabayad ng mga kakampi mo? Hindi po ba? Thank you po sa nagusto sa ating Tambayang Makabayan. Pasensya na po. Napahaba po ang ating komento dahil po sa ganitong sistema ng ating gobyerno. Talagang marami kang masasabi at magiging komento pagka ganito pong kakurap ang ating bansa. At thank you po sa ating po mga subscribers, sa mga nagsusubscribe pa po, sa mga magsusubscribe ka po. Maraming salamat sa ating mga subscribers din po. Mabuhay po kayo. At sa mga nagla-like, share, comment, and siyempre po subscribe. At sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating po mga kababayan nagbibigay po ng pambili po ng pang-maintenance at pang-kape. Maraming salamat po sa binibigay niyo po pang-maintenance sa inyong Tambayang Makabayan. Kay shoutout po kay Bea Chick Chiyoko. Thank you po kay Bea Chick Chiyoko, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, si George, si Norma Garcia, si Gay at Shena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa mga binibigay niyo pong pang-maintenance at pang-kape at may kasama pang panggatas. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan at syempre po ingatan po kayo lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung panalangin po natin mga kababayan, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa panalangin ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na maingatan po siya lalong-lalo po sa kanya pong mga biyahe. At syempre po, sa ating bansa rin po, maingatan po siya sa mga masasama. At ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte, naway makauwi po siya sa lalong mabilis sa ating bansa at maingatan din po siya. At ganoon din po ang kanyang buhay at kalakasan ay madugtungan pa po mga kababayan. At tayo rin po ay magdasal mga tambay na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang ating po mga sarili ay maingatan din po. Maraming salamat po. Happy weekends po mga tambay. Ingat po tayo. Bye-bye.